siya. Ito na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman. Thank you, Ate Rosalie. Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ni minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Naku Ate Rosalie, wag na po kayo malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga? Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako! Marami ako naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ko na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba? Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you ha. Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na Bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay. So kinakahiya mo ko, porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganon, ba't ayaw mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko nang maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English ka nang nalalaman. Siyempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry ate, I got you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabayin niyo na nga lang ako kumain dito, gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, ang taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din. Ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte-ate. Kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ang puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo
ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon nag-college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papa Dudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ako sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako nung unang araw ko sa college dahil ayokong magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako ng mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen. Si Karen, ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable. Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Uy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan. O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan eh, at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. De bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Diba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman oh. Simulat sa pool kasi hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun eh. Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So, ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to eh. Maniwala ka sa akin. Hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo eh. So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Ay, oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo?
Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayong magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, di ba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera eh. Sige na naman please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera eh. Sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako! Bilisan mo na kumain dyan! Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo. Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy lamang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon. Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko at kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre inilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos, at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam
kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una, hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng hika. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. At eto pa, may isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo? Ang lakas mo maka 12 years old girl ha. Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever, wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na, sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo? Hindi. Mismo, kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya ako nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung si... Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay. Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, ito na. Alicia! Gabing-gabi na! Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha? Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan-saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay, naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman napaniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magta-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl! Bago tayo sumayaw, yosi naman muna tayo sa labas Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga!
Nang mga panahong yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako, Papa Dudut, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin, pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero Papa Dudut, natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aaminin ko, Papa Dudut, na sobrang nakonsensya ako noon, lalo na nang magpadala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester. Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko, kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot para hindi lumabas ang amoy, Papa Dudut. Alicia! Lumabas ka na dyan! Kumain ka na! Sige po, sandali lang! Yun. Usok. Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po, may pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng adobo. Salamat! Sige, dyan ka na muna. Maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung mga sigaw, kala mo nasunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka ba natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka, isusumbong kita sa mama mo. Ate! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay Mama. Oh, inamin ko na. Nagyayosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyayosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito.
Yan ang problema sa mga chimay na yan eh. Masyadong pakialamera. Ako, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Mamaya mo na nga ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan ha? Ano namang kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo ha? Sinabi pa niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala naman siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali. Kasi, sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Malahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako. O ano, may naisip ka na ba? Shucks! May naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng chimay nyo at ilublob mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay, oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yun, no? Kaloka ka. Girl, dati ko pa sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa isang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi pa alisin ni mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka. Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen... Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? Sige na nga! Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie. Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa akong kalokohan at kabalastugan pero hindi ko na. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen. Kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama. Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut.
Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama, Papa Dudut. Ate Rosalie? Alicia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Ate... Huwag mo akong maate-ate! Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia! Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. Ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay Mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay Mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinasanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate... Sige na! Umalis ka na! Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan na kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na?
Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha akong magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung chimay mo, pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, di ba? Kung sa bagay, Teka lang, girl. Di ba sabi mo, nawalan na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? oh, bakit? Eh kung ganun, bakit hindi pa yung pinapalayas ng mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga nating pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Naiinis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang, gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo, magse-celebrate tayo kasi sa wakas, na-force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita at sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman, gusto mo bang pumunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tig-iisa tayo ng Gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng Yossi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo. Umasa ako na kahit papaano ay maiibsa ng bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kortina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy.
na unti-unti nang lumalawak. Salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie! I'm sorry! Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin ko na kay Mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate! Sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo. Diyan ka lang ha. Kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang. OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka rin hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang awa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Kita nagsasayo yung tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal! At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ko susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Eh, tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yung nangyari sa'yo, kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita, maganda ka kasi susunugin kita ng buhay! Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records?
Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo? Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman minabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya. Galit na galit si Mama na mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni Mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganun pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon. Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education. Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Hindi ko sinasadya ng babangga ka. Pasensya ka na. Malabo na kasi yung mga mata ko at hindi pa ako nakakabili ng salamin. Napakamalas mo naman. Ang pangit-pangit mo na nga, tapos mabubulag ka pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Sandali lang, freak. Dito ka lang. Total binangga mo na rin naman ako. Mas lubos-lubusin ko na tong moment na to. Siya nga pala, ano yung bit-bit mo? Patingin ako ah. Ibalik mo na sa akin yan. Ano to? Pocketbook? Ang baduy naman. At talagang love story pa yung binabasa mo ha? As if naman magkakaroon ka ng love life. Alam ko naman na ayaw mo sa akin Ang totoo niyan, hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa'yo para pagtripan mo ko araw-araw. Pero nakikiusap ako sa'yo. Mag-iwasan na lang tayo. Ayoko ng gulo. Gusto mo malaman kung bakit kita pinagtitripan? Paano ba naman kasi? Ang pangit-pangit mo, girl. Mukha kang hindi naliligo. Isa kang malaking eyesore. Oo, alam ko maganda ka. Pero hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na kakaiba ako. Whatever, freak. Ibalik mo na lang sa akin yung pocketbook ko para makauwi na ako. Sigurado akong hinihintay na ako ng mga magulang ko sa bahay. Ay, nagmamadali ka? Kakatapos lang ng klase natin, oh.
Dito ka na muna. Tinapunan mo ng Diyos yung bag ko kahapon. Tapos nung nakaraang araw, tinali mo yung buhok ko sa armchair ko. Ano, hindi ka pa ba nakokontento dun? Kung ayaw mong kinukutsa ka, pues ayusin mo naman yung itsura mo. Ako tong nandidiri tuwing nakikita kita eh. Oh, hi, babe. Ba't mo kausap si Helga? Wala. Nabangga kasi ako ng freak na yan. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko sinasadya, di ba? Ah, talaga ba? Teka lang. Etong nababagay sa pocketbook mo. Ivy, tigilan mo yan! Please! O ayan, binangga mo ako at pinunit ko na rin yung pocketbook mo. Amanos na tayo. Babe, bakit mo naman ginawa yun? Si Helga ang nauna. Binangga niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit ng ibang tao. Teka lang. Kailan ka pa naging kakampi ng freak na to? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tama. At isa pa, matagal ko nang napapansin na palagi mong inaasar tong si Helga. Pero wala ka narinig sa akin at nanahimik ako. Kasi mahal kita. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama tong ginagawa mo. Wow, ang bait mo naman. Napakabusilak naman yung puso mo. Tsaka na lang tayo mag-usap kung hindi ka nakampi sa freak na to, okay? Makaalis na nga. Helga, ayos ka lang ba? Oo. Pero Ethan, bakit mo naman ginawa yun? Sigurado ako na mas magagalit lang si Ivy sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko na rin kasi matiis yung pangaasar at panlalait niya sa'yo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon ha. Nanahimik at nagsawalang kibo ako sa mga pinagagagawa ng girlfriend ko sa'yo noon. Kasi mahal ko siya. Pero huwag kang mag-alala kasi pagsasabihan ko yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya aapi-apihin, okay? Alam mo, akala ko tulad ka din ng girlfriend mo. Kasi hinahayaan mo lang siya noon na asarin ako. Pero nagkamali ako. Mabait ka rin naman pala. Ay, ang totoo niyan, matagal ko ng problema yung pagiging maldita ni Ivy. Kasi tuwing nagtatalo kami, hindi na siya nakikinig sa akin. Kasi akala niya siya palagi yung tama. Basta ayoko na ng gulo. Kaya please lang, pagsabihan mo siya na layuan na ako. Ganun din naman ako eh. Ayoko rin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kasi ako na mismo ang kakausap sa kanya, ha? Sige, salamat. Nga pala, pasensya ka na sa ginawa niya sa pocketbook mo. Sandali lang. Ano yan? Pera, para sa pocketbook mo na sinira ng girlfriend ko. Ano ka ba? Wag na. Mura lang naman yun eh. Hindi, tanggapin mo na yan. Sige na. Magtatampo ako kung hindi mo tatanggapin to. Sige na nga. Thank you dito ha. Aaminin ko na sobrang kinilig ako ng mga panahong yon. Parang bigla akong naging dilulo at naisip ko na baka si Ethan na yung Prince Charming na palagi kong nababasa sa mga pocketbook. Yung tipong feeling ko na ako yung bida na inaapi. At si Ethan yung lalaking magliligtas sa akin mula sa lahat ng mga pang-aasar ni Ivy. Pero Papa Dudut, ayaw ko namang makasira ng relasyon at hindi ko talaga pinapangarap na maging kabit. Kaya unti-unti ko rin tinanggap na baka hanggang imagination na lamang ang sa amin ni Ethan. Aaminin ko na may crush ako sa kanya kasi sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa isang gwapong lalaking katulad ni Ethan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon na lamang yon. Lumipas sa mga araw at mas lalo pang naging intense yung pang-aasar ni Ivy sa akin. Pero unti-unti ko ring napansin na tuwing naririnig ni Ethan na kinukutya ako ni Ivy ay sinasaway na niya ito. Pero aaminin ko po na kinikilig talaga ako tuwing ipinagtatanggol ako ni Ethan. Sabi ko nga sa sarili ko ay okay lang siguro kung patuloy akong aasarin ni Ivy kasi may Ethan na palagi nandyan para ipagtanggol ako. Nung una akala ko talaga ay masaya yung ugali ni Ethan kasi dati tuwing kinukutya ako ni Ivy ay tahimik lamang siya. At parang wala siyang pakialam. Pero kinalaunan napansin ko na po na hindi na niya pinalalagpas ang pagmamaldita ng girlfriend niya. Tama nga siguro yung sinasabi nila na nagbabago talaga ang mga tao at siguro nga ay hindi na rin nakaligtas si Ethan
sa kamalditahan ng girlfriend niyang si Ivy. Kaya siguro'y pinagtatanggol na niya ako. Kasi pati siya ay napuno na rin sa ugali ni Ivy at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At mas lalo pang nakumpirma yung hinala ko na napuno na si Ethan kay Ivy kasi isang araw ay narinig namin ang mga kaklase ko na nagtatalo sina Ivy at Ethan sa labas ng classroom namin, Papa Dudut. Halika, dito tayo. Bilisan mo! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Ang dami nakakarinig sa'yo, oh. Nakakaya tong ginagawa mo, Ivy. At maya-maya lang darating na yung teacher natin. Wala akong pakialam. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Paano mo ipapaliwanag tong post mo sa Facebook, ha? Sino ba talaga yung babaeng yan? Sige, magsalita ka. Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kababata ko lang yan? Kababata? Hindi mo ako maluloko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ang dami mong kasamang lalaki tuwing nagpa-party ka sa labas? Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. Kasi hindi naman kasing dumi ng utak ko, yung utak mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Ethan. Yung issue dito ay yung babae na kasama mo sa picture. Hindi ka naniniwala sa akin? E di message mo siya sa Facebook para matigil na yung kadududa mo sa akin. Anong akala mo sa akin, tanga? Sigurado kung binalaan mo na siya na magme-message ako sa kanya. Utang na loob! Pagod na ako! Saka napapagod, ha? Sa akin? Oo! Pagod na ako sa'yo! At dyan sa pagsaselos mo! Palagi mo nalang pinagseselosan lahat ng babae na nakakasama ko! Natural! At isa pa, ang kitid ng utak mo! Hindi ka marunong makinig! Ikaw palagi yung tama, ikaw yung nasa katwiran. Pero paano naman ako, Ivy? Wala na ba akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko? Para saan pa? Para bigyan ka ng pagkakataon na magsinungaling ulit? So bakit mo pa ako kinakausap kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Kasi alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayoko na, Ivy. Tapusin na natin tong relasyon na to habang hindi pa ako nababaliw. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ako makakapayag. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa gusto kong mangyari. Ayusin na lang natin to. Sige na naman sorry na. Tapos ngayon magbabait-baitan ka? Hindi na ako magpapadala sa'yo. Palagi ka naman ganyan eh. Magsisimula ka ng gulo, hihingi ka ng tawad, tapos babalik ka rin lang naman sa pagiging maldita mo. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Hindi na kita maintindihan. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong tapusin yung relasyon natin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para hiwalayan ka. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ako lang ang babaeng nararapat para sa'yo. Ivy, Ethan, I'm sorry pero kanina pa kasi namin kayo naririnig dun sa classroom. Bumalik ka na nga dun sa loob, freak. Huwag kang intrimitida. Hindi ka kasali sa usapang to. Pero sinasaktan mo na kasi si Ethan eh. So anong gusto mo? Ikaw yung saktan ko? Eh di sige. O eto. Aray! Ivy! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Alam kong matagal ka ng maldita. Pero hindi ko lubos sa kalain na kaya mo rin palang manakit ng ibang tao. Hindi ko naman kasi siya sasaktan kung hindi dahil sa pang-e-epal niya eh. Hoy freak, umamin ka nga. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo titigan yung boyfriend ko? Ang lagkit-lagkit, kasing lagkit niyang pagmumukha mo. Tama na yan, Ivy! Nagmamalasakit lang naman sa akin yung tao eh. At ikaw, umamin ka. May gusto ka na rin ba sa freak na to? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng freak. Hindi na ako natutuwa sa'yo, ha? Sige na, Helga. Bumalik ka na muna dun sa classroom. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Tumigil ka na! Ayoko na! Tapos na tayo! Hindi! Akin ka lang, Ethan! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Babalik na ako sa loob. Naging usap-usapan sina Ivy at Ethan sa school noong araw na yon kasi marami kami ang nakarinig at nakakita sa pagtatalo at paghihiwalay nila sa labas ng classroom. At pagkatapos noon ay hindi na muling nagpansinan sina Ethan at Ivy sa school.
at palagi na nilang iniiwasan ang isa't isa. Napansin ko rin kung gaano kalungkot si Ethan noong naghiwalay sila ni Ivy. Sa bawat araw na lumilipas ay parang hindi niya pa rin matanggap na wala na sila. Pero si Ivy mukhang siya pa ang naka-move on kaagad. Simula kasi nung naghiwalay sila ay parang hindi siya naapektuhan. Laging may kasamang ibang lalaki si Ivy sa school namin. Nang mga panahong yun ay awang-awa ko kay Ethan at hindi niya deserve ang mga nangyayari sa kanya. At ako ang nasasaktan para sa kanya. Pero sa kabilang banda ay mas mainam na rin siguro yung nangyari. Kasi kung hindi naghiwalay sina Ethan at Ivy, sigurado ako na hanggang ngayon ay stress pa rin si Ethan sa relasyon nila. At yun ang huling bagay na kailangan niya. Lalo na't papalapit na yung final exam namin sa school. Malaki ang epekto nung exam na yon, papadudot sa grades namin, at alam kong hindi siya makakapag-focus sa mga studies niya kung patuloy siyang magiging distracted sa mga issue nila ni Ivy. At papadudot mas lalo akong kinilig nung nilapitan ako ni Ethan. Sinabi niya na gusto daw niyang magpatulong sa akin para doon sa final exam namin kasi matalino raw ako. Kilig na kilig po ang lola ninyo noong time na yon. Kasi parang naisip ko na eto na ba yon? Matutupad na sa wakas yung fantasy ko na makakatuluyan ko na ang crush ko. Posible kaya? Aaminin ko na kinilig talaga ako sa ideya na magkatuluyan kami ni Ethan. Pero syempre pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi kakahiwalay lang nila ni Ivy at iniisip ko na baka nagpapatulong lang talaga si Ethan sa akin sa mga studies niya. At yun lang yun at wala nang iba. Kasi sino ba namang tawang magkakagusto sa tulad ko na hindi naman kagandahan, hindi ba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Totoo nga pala ang sinasabi nila, Papa Dudut, na walang imposible. Kasi habang tumatagal ay nahulog na yung loob namin ni Ethan sa isa't isa. Tuwing break at lunch ay palagi na kaming magkakasama. At habang tinutulungan ko siya sa mga studies niya ay mas lalo ko lang naramdaman yung spark sa pagitan namin. Yung tipong kahit gaano kasimple yung mga moments namin ay parang may something na special na nag-uugnay sa bawat moment na magkasama kami. At habang tumatagal, unti-unti na rin napapansin ni Ivy na palagi kaming magkasama ni Ethan na nag-aaral. At tuwing nakikita niya kami ay iniirapan niya kami ng mata. Pero dinededma na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi ko talaga inisip na darating yung araw na tatanungin ako ni Ethan kung gusto ko bang maging girlfriend niya. Para kung nasa isang teleserye ng mga panahong yon. Hindi ko talaga akalain na may gwapo pa pala na magkakagusto sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ni Ethan na ako daw yung pinakamabait na babae na nakilala niya. At kabaliktaran daw ako ni Ivy. At hindi na raw nakakagulat na nahulog na ang loob niya sa akin. At syempre, sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Kaya napa-oo na rin ako at naging kami na nga ni Ethan, Papa Dudut. Parang ewan ko ba. Feeling ko talaga ay hindi pa rin totoo ang mga nangyayari. Kasi sino ang mag-aakala na yung isang ugly duckling na katulad ko nakakaiba ang itsura ay magkakaroon pa pala ng love life. Siguro ay nakita ni Ethan sa akin yung kagandahan ko na hindi nakikita ng karamihan. At eto ay yung kagandahan ng kalooban ko. Eto, next problem. Makinig ka. If a 3-pound pizza is sliced in half and each half is sliced into thirds, what is the weight of each of the slices? Pizza? Hindi tinitimbang yung pizza. Kinakain yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sagutin mo na kasi. Tinuro ko na sa ito kahapon, di ba? Tatapatin na kita ha. Gulong-gulo na yung isip ko eh.
Ayoko talaga ng math. Pero wala tayong choice, Ethan. Kasi sigurado ako na ganitong questions yung lalabas sa papalapit na exam. Ay, sige na nga. Try kong sagutin. Ano ulit yung question? Eto. Asa na nga ba yun? Hoy, umamin nga kayong dalawa sa akin. Kayo na ba? Ivy, please. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas malaki pa bang eskandalo sa pakikipag-close mo sa babaeng yan? At ikaw, freak, masyado ka nang namimihasa sa boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba iniwalayan na kita? Akong magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay, hindi ikaw. Ibang klase ka rin naman talaga. E panay na nga yung paglapit mo sa mga boys sa classroom eh. Hoy, narinig ko yun. Alam mo ikaw, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Tama na yan. Sige, subukan mo saktan si Helga. At ako na talaga ang makakalaban mo. Tatapatin na kita. Wala namang problema sa akin kung hihiwalayan mo ko eh. Pero bakit yung freak pa na yan? Napakasagwa naman ata tingnan na yung babaeng yan ang ipinalit mo sa akin. Siguro nga, maganda at mayaman ka. Pero kung may isang bagay man na meron si Helga na wala ka, yun na yung magandang ugali. Maganda? May maganda pa pala sa freak na yan. At oo, inaamin ko. Kami na ni Helga. At wala ka nang magagawa doon. Sa yaman mong yan, siguro may pera ka naman para ipa-check up yung mata mo, di ba? Mukhang malabo na kasi eh. At sa yaman mong yan, sigurado ako na may pera ka rin para bumili ng ibang makakausap mo. Kulang ka rin sa pansin eh. Napag-aalataan ka na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Ivy, sumusobra ka na! Alam kong hindi ka sasaktan ni Ethan kasi malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero ako, kayang-kaya kitang patulan. Sige, subukan mo lang. Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Porket ba nakabingwit ka ng gwapong lalaki? Nagkakaganyan ka na? Umamin ka nga. Ginayuman mo ba yung boyfriend ko? Wala ka ng boyfriend dito. At mas lalong hindi ko ginayuma si Ethan. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Ethan dahil napakasagwa ng ugali mo. Hayop ka! Aray! Bitiwan mo nga ako! Alam mo, ang ugali dapat binabagayan sa itsura. At sa mukha mong yan, hindi bagay sa iyo yung nagtataray. mo na! Bitiwan mo na ako! Ivy! Manigas Helga! ka! Tama na yan! Ivy, umalis ka na dito. Dahil kung hindi, makakarating sa principal tong ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Pero etong tatandaan nyo, babalikan ko kayong dalawa at gagawin kong impyerno ang mga buhay nyo. Helga, ayos ka lang? Oo. Salamat ha. Salamat saan? Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Ano ka ba? Wala yun. Actually, dapat ako nga itong nagpapasalamat sa'yo eh. Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ako mag-aral para sa papalapit na exam. Ang totoo niyan, ito yung first time na may tumulong sa akin. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ivy na mag-aral nung kayo pa? Eto naman, parang di mo naman kilala si Ivy. Wala nang ibang inatupag yon kung hindi ang magpa-cute at mag-party tuwing weekend. Kung sa bagay, sa totoo lang naninibago pa rin ako. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin na boyfriend na kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Sige, ipagpalagay na natin na mas maganda nga si Ivy. Pero yun lang naman ang lamang niya sa'yo. Sa ibang aspeto, di hamak na mas lamang ka sa kanya. Thank you, Ethan ah. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Ethan. Ha? Bakit naman? Babe na lang. Seryoso ka? Oh, ba't gulat na gulat ka dyan? Since girlfriend na kita, natural lang na babe na yung tawagan natin sa isa't isa, di ba? Sige na nga. Babe. Papa Dudut, totoo ba to? Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Ethan. Ang totoo nga niyan ay napapaisip ako kung niloloko lang ba ako ni Ethan o kaya naman ay isang malaking prank lamang ito. Pero habang iniisip ko ay nare-realize ko na hindi naman siguro niya ipangangalandakan kay Ivy na girlfriend niya ako kung niloloko lamang niya ako, hindi ba? Sobrang saya ko noong araw na yon kasi sa unang pagkakataon ay naipagtanggol ko ang sarili ko kay Ivy. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naramdaman ko noong araw na yon na kailangan ko na rin ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko laban kay Ivy.
Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko noon. Pero siguro naging matapang ako kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Ethan. Kung may gawing man na hindi maganda si Ivy, alam kong nandyan siya para ipagtanggol ako anytime. At sobra din akong kinilig noong pinakiusapan ako ni Ethan at tawagin siyang babe. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi, pero totoo po talaga nangyari yon. Yung mga salitang yon ay parang tumagos sa puso ko. At damang-dama ko pa hanggang ngayon yung kilig at saya noong sinabi ni Ethan sa akin yon. Para akong lumulutang sa ulap at doon ko napatunayan sa sarili ko na seryoso talaga si Ethan sa akin. At doon ko rin napagtanto at napatunayan na hindi ako lolokohin o paglalaruan ni Ethan. Pero syempre noong akala ko na magkakaroon kami ng happy ending ni Ethan ay nagkamali na naman ako. At tulad nga ng inaasahan ko ay hindi pa rin tumitigil si Ivy sa pangaasar niya sa akin. At mas lalo lang itong lumala noong nakumpirma niya na kami na nga ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang iwanan ni Ethan at ipagpalit sa isang katulad ko na kakaiba yung beauty. Pakiramdam ko ay sobrang nasaktan at natamaan yung ego at pride niya dahil iniwanan siya. Actually, Papa Dudut, medyo nakokonsensya nga rin ako noon kahit papaano dahil kawawa naman si Ivy. Pero tuwing nakikita ko si Ivy na nilalandi yung mga lalaki naming classmate, ay mas lalo lamang akong napapanatag sa desisyon ko na makipagrelasyon kay Ethan. Pero isang araw, habang inaayos ko yung buhok ko sa CR ng school namin, biglang pumasok si Ivy, Papa Dudut. Hi, Freak! Andito ka pala? Kumusta na? Ivy nga pala. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman kita gustong saktan nung araw na nagsabunutan tayo. Pero ikaw naman kasi, dapat hindi mo sinampal si Ethan. Minamanduhan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, pero... Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Nung isang araw, ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon, hihingi ka sa akin ng sorry? Nagpapatawa ka ba? Ayoko lang ng gulo, yun lang yun. Pwes, paano ko sabihin ko sa'yo na gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba? Tigilan mo na ako, please lang. Pero sige, since madali naman akong kausap, makikipag-deal ako sa'yo. Titigilan na kita kung hihiwalayan mo si Ethan. Okay ba yun sa'yo? Ha? Seryoso ka? Oo, hiwalayan mo siya. At kapag ginawa mo yon, sige, pagbibigyan kita, hindi na kita guguluhin at hahayaan na kita maging freak hanggang sa makapagtapos tayo. Pero... So ano na, naghihintay ako ng sagot mo. Si Ethan na lang kausapin mo, wag ako. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na si Ethan, kaya hindi mo siya magawang iwanan. Oo, inaamin ko. Napamahal na ako sa kanya. At hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ipaglaban ang mga taong mahal ko at mahal ako. Alam kong matagal mo ng crush ang boyfriend ko. At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit noon pa man inis na ako sa'yo. Hindi ko ugali ang mga agaw ng jowa na may jowa. Sinong niloloko mo? At isa pa, sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Ethan sa isang pangit na katulad mo? Girl, gumising ka nga. Masyado ka na atang delulu. Hindi naman kasi lahat ng tao, katulad mo na panlabas na anyo lang yung nakikita. Tignan mo. Maganda ka nga pero nagawa ka pa ring iwanan ni Ethan dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Ah, ganun ah. Halika dito. Aray! Anong gagawin mo sa akin, ha? Bitiwan mo ako! Ipa-flash ko tong mukha mo sa inidoro. Bitiwan mo ako! Ano ba? Aray! Itong napabagay sa mga pangit na katulad mo. Nasasaktan ako! Ano? Lulubayan mo ba si Ethan? Bitiwan mo O na ipa-flash ako! ko tong mukha mo sa inidoro? Tulungan niyo ako! Sagot! Tulong! Manahimik ka!
nga, baka mamaya may makarinig sa'yo. Sinabing bitiwan mo ako! Aray! I'm sorry, hindi ko sinasadya. Alam ko sinadya mo yon. Kunwari ka pang mabait, yun pala may tinatago ka rin sungay. Huwag mo akong itulad sa'yo. Kasi hindi ko magagawang manakit ang kapwa ko. At sa susunod na hawakan mo ko, magsusumbong na talaga ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pinapangako ko na sa'yo yun. Pinalagpas ko lahat ng kamalditahan mo sa akin. Pero hindi na ngayon. Ito na yung huling beses na sasaktan mo pa ako. At etong pinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para paghiwalayin kayo ni Ethan. Utang na loob, palayain mo na siya. Ayaw na nga sa iyo ng tao pero pilit mo pa rin na pinagsisiksikan yung sarili mo. Bla bla bla. Alis na ako. Baka mamaya mahuli pa ako sa klase ng dahil sa'yo. Ay wait, teka lang. Bago ako umalis, para sabihin ko lang sa'yo, kung siguro kasing pangit kita, magkukulong na lang ako sa bahay. At malamang, ipagdadasal ko rin araw-araw na sana hindi na lang ako pinanganak. Bye, freak! Simula ng araw na yon ay pinangako ko